Game, simulan mo na yan, Sir Ryan. Ang pangalawang pagkakalas, guys. Sir Ryan naman ang magkakalas dito. Mga walang practice to, guys, ha. Bihira ito magkalas. Pero kita nyo naman, marunong na. Hindi naman importante yung sobrang galing mo. Tapos hindi ka naman makakapasa. Useless. Di ba? Di ba aling marunong ka na lang? Ang importante, maipasa mo lahat ng requirements. Makakalis at makakalis ka pa rin. Advantage kasi ng marunong lang, pero may utak. At may diskarte para makaalis. Diba naman yung ang laki ng disadvantage kasi nung sobrang galing mo nga mag-debone, magkalas, basic na basic. Pero di mo naman may pasa yung mga requirements na hinihingi sa'yo ng employer. So, ganun pa rin. Wala pa rin mayayari sa pagbo-butcher mo. Mag-i-stay ka pa rin sa Pilipinas. Pero hindi na maibig sabihin pagka nasa Pilipinas ka at butcher ka, hanggang doon ka na lang. Siyempre, gamitan mo ng diskarte. Pwede mo gamitin sa business yan, guys. Tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Alam naman natin mas masarap sa Pilipinas kaysa sa abroad. Pero marami pa rin nag-abroad dahil sa ganda nga ng benefits sa abroad, guys. Una sa lahat, libre na yung pag-aaral ng mga anak natin. Pangalawa, yung health benefits ay yun ang pinakamaganda sa lahat. Di ba? Libre yung pag-hospital. Dito, hospitalin ka, tapos mamamatay ka lang. Magbabayad ka na, mamamatay ka pa. Di ba? Walang kasiguraduhan, lalo na pag may mga insurance card ka. Naku po, uubusin ang laman ng insurance card mo bago ka gumaling. Kahit wala ka namang masyadong sakit. Kaya sa mga nangangarap na mga butcher dyan, guys, tuloy-tuloy nyo lang yan. Magandang opportunity yan. Para sa pamilya natin lahat yan, kaya natin ginagawa yan. Sa mga pumapasok sa larangan ng pagbubutcher, maraming mga nahihiya kasi syempre nagtitinda ng baboy, nagkakalas ng baboy. Ewan ko kung bakit gano'n yung mindset nila, no? Ano ba nakakaya sa pagtitinda? Ano ba nakakaya sa pagiging butcher? Marangal naman yung ginagawa natin dito lahat. 'Di ba? Magkakaiba lang tayo ng larangan pero pare-parehas tayo may karapatan mabuhay at umasenso. 'Di ba? Patahain. Kaya kung nangangarap kayo, guys, kung mga baguhan pa lang kayo sa larangan ng pagbubutcher, tuloy-tuloy lang. Wala nagsimulang magaling agad. Lahat ng mga successful butcher ngayon na nakikita nyo, lahat yan naghirap, lahat yan dumaan sa proseso. Ayun yung joint, oh. Ayan. Huwag mong pilitin, sungkitin mo lang ng knife. Ayan, sungkit-sungkit lang. Ayan. Ayan, pa letter C. Ayan, ito lang. Relax lang. Relax lang, relax lang. Ayan, ikot knife. Yeah. Diba? Trust the process lang. Tapos samahan nyo lagi ng dasal. Siyempre, wala tayong ibang kakampi kundi si Lord. Sa ginagawa natin dito, guys, na pagde-debone, first layer. Ayun, kita ko na. Yan. Ang ganda ng pagkakahiwa sa first layer, guys. Kitang-kita nyo ba yan, guys? Walang sugat. Kuwang-kuwa ang first layer, mga kaibigan. Diba? Wala mga practice yan. Pero dahil sa nakahawak na sila ng baboy, tapos lagi sila nanonood sa mga video natin, kahit hindi naman. Joke lang, joke lang. Siyempre, laging nanonood ng video natin yan, mga idol.
Mas madali nyo kasi magagawa yan kapag nakapag-try na talaga kayo makapag-debone. Tapos, nanonood pa kayo ng mga video natin. Yung ginagawa natin Canadian deboning guys, yun, malaking bagay sa inyo yun. Kaso, hindi ko lang alam kung mapapractice nyo yun sa ibang mga meat shop. Kasi sigurado, hindi kayo papayagan nun. Ang laki ng mawawala sa kanila nun, di ba? Relax. Focus lang. Yan, tanggalin mo na yan, oh. Okay, tanggal na. Walang buto dyan. Yan, dire-diretso na yan. Yan, iwain mo na dyan. Mangarap lang kayo ng mangarap, guys. Basta yung tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, di nyo namamalayan. Malapit na pala kayo sa pangarap na gusto nyo. Basta enjoyin nyo lang yung pagbubutcher nyo. Enjoyin nyo lang. Tapos huwag nyo isipin yung pagod. Kasi isipin nyo lagi, dapat mas higitan nyo pa yung pagod nyo sa isang araw. Isipin lagi yung sahod. Dapat, kung pagod kayo ngayon, kinabukasan, mas pagod pa kayo. Kasi, pagdating nyo ng abroad, yung pagod nyo ng isang taon dito, isang buwan na pagod nyo lang dun. Tapos, magapa mga kamay nyo. Dahil lang kinakalas natin dun, mga malalamig, mga frozen na baboy. Pero, syempre, hindi naman yung totaling frozen na frozen. Dahil pag frozen na frozen yun, hindi nyo talaga makakalas yun. Semi-frozen lang. Diba? Yung kaya pa rin hiwain ng knife. Yung mga layer na tinuturo ko sa inyo guys, pag frozen, mas madali yan. Yung mga layer na yan, mas madali yan kapag frozen, promise. Oo. Sa fresh kasi, gumagalaw yung mga laman. Ayan o, sumusunod. Lalo na pag mapurol yung knife mo. Kapag frozen yan, napakadali lang yan. Pagka mga layer yung kinukuha mo na yan, yung mga layer na yan, napakadali lang yan guys. Kapag frozen yung gamit mo meat. Lalo na kapag beef. Sa beef guys, halos same lang din sa baboy. Ang kaibahan ng baboy may balat. Pag nakita niyo yung paano tayo mag-debone ng beef, tuturo ko sa inyo yan. Wala lang talagang time eh. Lagi lang kapos sa oras eh. Isipin mo ba naman kasi alas 11 ka dapat pupunta ron. Eh magtitinda tayo madaling araw. So hindi na tayo matutulog pag magkakalas tayo ng beef. Kaya sa mga nagre-request ng beef na pagkakalas dyan guys, waiting lang kayo. Bibigyan natin ng oras at panahon yan. 80% pa lang kasi yung tindahan natin guys. So hindi pa talaga totally siya 100% na ayos. Kulang pa tayo sa tao. Marami pang kailangan ayusin. Kaya sana wag kayong mainip na magantay pag magkakalas tayo ng beef. Sana sa lahat na nakapanood ng Supreme Chicken natin, nakatulong sa mga nag-a-apply abroad ng chicken, ano? Siguro kung may ads yung page natin, million views na yun. Kasi limited lang din yung nakakapanood sa mga video na ginagawa natin dahil konti pa lang din kasi yung followers natin dun sa main account ko. So, kung susuportahan nyo ako sa main account natin, maraming salamat na agad. Syempre, meron pa rin tayo YouTube channel. 700 plus subscribers na tayo. So, malapit na tayo maging 1K subscribers sa YouTube natin. Pag naging 1K subscribers na tayo,
Magkakaroon na tayo ng silver play button. Mangarap ka, 100k pa yung boss. 1k ka pa lang. Ayos na. Yakap na eh. Ayaw mo nang hiwain yan. Kailangan mo, kailangan, Master Gio! Ang kailangan improve dito, naka-oblique siya, oh, naka-oblique. Na dapat naka-power grip siya na hawak. Mag-practice pa yan, guys. Si Sir Ryan, mga panlimang beses niya pa lang yata nakakapagkalas ng baboy, tapos laktaw-laktaw pa. Diba? Pero, kita nyo naman, marunong na rin. Nasa pata front na tayo. Wala kasi steel eh. Nasa ba yung steel? Ayun, tinakpan niya. Hindi ka kaya. Proper steel. Proper steel. Napakangas. Diba? Ganun lang. Simpleng pamamaraan ng pag-i-steel pero malaking tulong yan kapag ka nag-abroad kayo or pag nag-apply kayo abroad. Yung akala nyo, hindi nyo kailangan mag-steel. No. Kaya ng asawa ng knife nyo. Mayat maya nyo gagamitin yan. Kada pagkakalas nyo. Sa 1,000 baboy nakakalasin nyo sa isang araw, siguro times 10 pa na magagamit nyo yung steel. Kung 1,000 times 10 mo yun, mga 10,000 times ka nag-i-steel sa loob ng 8 oras. Sige, diretso mo lang ang palabas. Dikit mo lang kasi yung knife mo sa buto. Tapos yung dulo lang ng knife ang gamitin mo. Yung dulo lang ng knife. Sungkit-sungkit lang yan. Nanunungkit ng ratilis. Okay na yan. Tanggalin mo na sa ano. Kaya guys, sa mga hindi pa nakapollow sa atin dyan, follow nyo na rin yung main account natin para maging 5k followers na tayo. Tuloy-tuloy na tayo dito guys. Maraming salamat sa panonood and peace out.